Okay, hello guys. So I'm going to pull an oracle card. This is an Angel Answers oracle card, and tignan natin ano yung mapupulot natin, and tignan natin yung result niya. Ano yung makikita ng tarot cards through this Angel Answers. Actually ganito siya kasi naka-filter ako with with the mirror eyeglass. So it says here that yes. Okay. So, yes. Tignan natin ano tong yes na to from this tarot card of mine. Anong message ng angels para sa inyo. Okay? Sa mga dadaan sa wall na to, sa video na to. This message meant to find you. So, let's see. So, this is the Eight of Pentacles. Eight of Swords. And the Hierophant. Okay, so, with the bottom of the deck is the Page of Wands. Okay, so I can see the message here for the yes. I think some of you right now are very trapped in a situation. Trapped sa feelings. Yung alam niyo yung may mga alam na kayo pero it's just like parang hindi kayo makagawa ng any decision. Parang natatrap kayo sa sitwasyon na parang may pumipigil, or sabihin natin na you are very much focused in a situation, and sa pag-focus na yon natatrap na kayo sa sitwasyon na meron kayo. Might be merong kinalalaman dito yung marriage. Okay, baka in your marriage or baka sa marriage ng other partner ninyo it could happen. Okay, so I think yung sitwasyon dito or yung outcome dito or yung decision, or sabihin natin na yung mga pwedeng mangyari dito, pwede nyong gawin is a communication. Yeah, you just need to communicate para magkaroon ng changes ang lahat. Kasi if you will just focus on the things or a situation, any situation, if you just focus there and wala kang ginagawa, sabihin na natin nag-i-spy ka, nag-gather ka ng information, yet wala kang nakukuhang any sagot from other person or your person even. Sabihin na natin merong involved na other person dito. Walang changes na mangyayari. You know, walang pagbabago, na ma-stick ka lang, matatrap ka lang into a situation kung saan palagi ka lang nagfo-focus, palagi ka lang nag-i-spy, palagi ka lang nag-gather ng information. So, if you will not going to decide na to do some communication, okay, conversation, okay, or just to talk to your person about it, like to have a heart-to-heart conversation, might be yes, merong pwede mga changes na mangyayari dito. Kasi confused ka sa mga nangyayari ngayon. You are blindly fighting, and you are very much focused on the things na kung saan ka na-stuck. So, I think hindi ka maka-figure out ng answers dito, ng right, sabi natin na yung tamang way na gagawin mo towards your person, towards your relationship, your marriage, or pagsasama, commitment na meron kayo. And it will just end up on unhappy situation. Kasi feeling ko kasi dito, your person is there. Nandyan pa siya sa'yo. Pero you just really wanted na if this person, your person is like, nandyan siya sa'yo because he's loyal to you, because he is doing his like responsibility to you, or sadyang nandyan siya sa'yo dahil sa kailangan, dahil or it's either awa, it's either kailangan niyang gawin yon, or it's something mga nagbabother sa isipan mo, mga hallucinations mo, kaya ka natatrap. So hindi ka magiging happy pag wala kang, parang andun ka lang sa point na nag-gather ka lang ng information na walang
like sabi natin na parang wala kang answer na kukuha. Okay? So, yes, you can communicate with your person. So, may mga tao din naman kasi na nag-i-spy, nag-gather ng mga ganyan mga bagay, nag-i-stalk to know the truth, to find out kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng kanilang mga nararamdaman. May mga ganun na syempre hindi nila sasabihin yon. But if para sa'yo, hindi ka na natatahimik sa mga ginagawa mo, and you feel that parang ipit na ipit ka na parang there is something wrong na hindi mo alam kung ano, na parang feeling mo unfair na sa situation. So you need to communicate. You just really need to communicate to your person that hindi naman kailangan na awayin mo, hindi kailangan na i-judge mo agad. So, kailangan mo lang kausapin, kailangan mo lang tanungin. Kailangan mo lang din i-explain sa kanya na ayoko ng ganitong nararamdaman. Just help me na mais itong mga hallucinations ko, kasi ipit na ako sa sitwasyon, and I'm very much focused on this. Might be you are someone na very overthinker na tao, and ganun talaga yung sitwasyon ng mga overthinker So, you just need to explain to your person para alam mo yung maayos na whether in a relationship kayo and you are thinking that might be your person is married, or you are married and you are thinking that your person is with another person. So, you just need to clarify. Either way, pwede nyo itong i-vice versa. So, let's see about yung outcome nito. So, confused ka, bakit nangyayari to sa'yo? Because you are very much in love with this person. And you are afraid of separation. Honestly, natatakot kang maghiwalay kayong dalawa. And very much confused ka sa mga nangyayari. Okay? So, you have really like the feeling of may iba siya. So, may mga iba siya or may iba siya. And gusto mo lang sana talaga yung mag-focus siya sa inyo, sa sitwasyon ninyong dalawa, sa relationship ninyo or sa marriage ninyo. And you just really want na mais na to mga hallucinations mo. Because you really feel na meron something. Honestly, yung babae, normal to sa mga babae na meron talaga tayo mga intuition. Malakas yung intuition, mostly sa mga babae, lalo na with the water signs. But mas maganda kasi talaga yon na you need to talk to your person, especially na in a way na ipaintindi mo lang sa kanya, wag lang yung i-judge mo siya right away na meron. Ipaintindi mo lang sa kanya yung kung anong nararamdaman mo, kung ano yung ayaw mo, sa mga nararamdaman mo. Kung ano yung way na nahirapan ka na. So, baka your person will going to understand you na i-explain niya sa'yo. Or, kung wala ka man makuha na sagot, in a way na nag-i-spy ka na, nag-i-stalk ka na, kung meron man or wala, is like, hindi mo kailangan talaga dapat na gawin to. Yung alam mo yung kulang ka sa faith in yourself, like alam mo yung parang you are someone who is deserving na tao, and parang may fear sa'yo na iwan ka ng person mo, na may fear sa'yo na matalo ka sa sitwasyon na hindi mo dapat to ginagawa. Kung hindi mo siya makuha sa communication, itong person na to, then you don't have to feel so much like problem na, so much na parang struggled na, na halos to the point na mag-hallucinate ka na dahil cold na yung relasyon ninyo. Hindi mo din kailangan na sobrang ma-insecure sa mga nangyayari. Kasi dahil hindi na siya nag-e-effort, dahil hindi mo na nararamdaman yung pagmamahal niya. So, I think ang gagawin mo dito is
you just need to believe in yourself. Try to find a way na ayusin yung relationship ninyo. Not to find a way kung may malalaman ka ba or wala. Kung wala ka, like, kung hindi mo siya makukuha sa salita, like, you already asked your person, mayroon ba something na sana maintindihan mo ako, kasi if ginawa mo na ang lahat para lang malaman mo yung katotohanan, then, and wala ka nakukuhang sagot, then you just need to find a way na maayos tong relasyon na meron kayo if you wanted to. Kasi lahat naman ng sekreto, lahat ng mga malalabas din yan. Hindi yan pwede na hindi yan lalabas. Hindi yan pwede na walang mangyayaring clarity sa sitwasyon na to. What you feel, malalabas din yan. Magkakaroon yan ng reason kung bakit mo naramdaman yun. And malalaman mo yung reason na yun one day without you looking for it, without you like spying or stalking somebody na just to find an answer. So just let it be. And basta ginawa mo ng lahat, just let it be. And ang gagawin mo dito, you know na deserving ka. Kung naramdaman mo to, sometimes it's just so normal para sa mga babae. Yes, normal na lang talaga yan, but you don't have to feel that way. You don't have to feel the insecurity because you should know na you deserve better. Deserve mo na mahalin ka. Deserve mo na ikaw lang pipiliin. Deserve mo na you are a good person, a kind person, a generous one, a loving one. Para hindi kanya mahalin. Yun yung dapat mong isipin. Because let's all think positive. Hindi tayo dapat na mag-isip ng mga negative. Hindi natin yan maiwasan eh. Kaya nga sinabi ko, nung time na nandito ka sa point of trap ka sa sitwasyon dahil sobra kang nakafocus sa stalking, sobra kang nakafocus sa marriage ninyo or sa relationship niyo to find that bakit parang wala na siyang gana, bakit parang hindi na siya nag-e-effort, bakit parang feeling ko hindi niya na ako mahal, bakit parang feeling ko may iba na siya. Nandun ka na sa point na naramdaman mo na yon, and hindi natin maiwasan yon. Hindi natin talaga maiwasan lahat ng mga yan. Pero you already make a way kung paano mo to maibsan. Like you ask your person already, trinay mo magsabi na natin mag-stalk, mag-research, to find. Pero if like just the universe did not let you find anything, ibig sabihin it's just not there. The mistake is not there. The mistake is nandyan sa'yo. Dahil you are very much insecure sa sarili mo na yun yung kailangan mong baguhin. Baka yun yung kailangan na changes na kailangan mong ayusin, na hindi mo dapat isipin na ginagawa niya yon dahil hindi ka enough, you know. So baka merong kailangan i-change sa sarili mo, you know, para ikaw mismo magkaroon ka ng confident sa sarili mo na deserving ka. And when you going towards positive, you going towards positivity of your life, think positive, do some affirmation, do some motivation, listen some motivational anything, you know, manifest some positive, visualize some positive na mangyayari sa relationship ninyo, sa marriage ninyo. Baka yun lang yung kulang sa'yo, yung magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo na deserving ka. Baka siguro, baka hindi yung pinakita sa'yo yung lahat ng yun, kahit lahat na ginawa mo na, is dahil wala naman talaga doon. Dahil baka nasa sarili mo yung kulang. Baka nasa sarili mo na kulang ka sa paniniwala sa sarili mo na you are deserving, you are loving, you are someone na a good woman or man na deserve na mahalin. Kaya naiisip mo, parang sabihin natin, nagbabounce sa yung mga negativity na binabounce mo sa partner mo na baka siya yung may gawa nun dahil nga baka nandun sa'yo yung problem, dahil may insecurities ka sa sarili mo. So you just need to change everything. You just need to change your lifestyle. You just need to change kung ano yung mga iniisip mo.
and twist that into positive, healthy lifestyle, to attract, to attract your specific person, your person, to attract back na maging maayos kayo ulit. Ayusin mo yung like how you handle the relationship. Siguro matagal na kayo, ang dami yun ang pinagdaanan. So, pwedeng ayusin, or paano ano yung mga changes na meron sa relationship ninyo is like, pwede maibalik mo yung mga sparks ninyo, yung kung ano yung mga masasayang nagagawa ninyo, pwede mo siyang maibalik, and then ayusin mo din yung lifestyle mo, sarili mo. And baka kasi doon na yung nagkulang kaya hindi pinakita sa'yo yung mga bagay na hinahanap mo kasi nasa'yo yung kulang. So, nasa'yo, parang ikaw yung medyo dahan-dahan na nagkakaroon ng negativity because of your insecurities. Dito natatrap ka sa sarili mong insecurities. Natatrap ka sa sarili mong sabihin natin to, negativity, yung mga energy na hindi siya nagiging balance na. So, baka yun yung kailangan na gawin, na yung i-balance mo lahat, ayusin mo yung mga sa tingin mo, isipin mo, mag-isip ka, sometimes you just need that, na isipin mo ano ba yung mga pagbabago sa akin, ano ba yung mga pagbabago sa relasyon namin. Hindi lang na i-point out mo lahat sa partner mo na siya yung may gawa, siya yung meron, siya yung whatever it is, whether meron man siya or wala, baka din dahil na din sa'yo. Hindi ko naman sinisisi na ikaw o sino man ang nakabasa nito. Just realize it. Put that in our mind. Sometimes, hindi lahat natatapon. Hindi lahat, whether lalaki siya or babae siya, hindi lahat, yung ano man yung mga negative na nararamdaman natin dahil sa partner natin. Sometimes, dahil din sa atin. Okay, so, yes, because everything we're going to have a changes. Once na mag-focus ka lang into think and realize everything na baka nasa iyo yung problema. Sa sobrang focus mo sa relasyon mo, sa marriage mo, is hindi mo na naiisip na mag-focus din sa sarili mo. Kaya, lahat nabuhos mo doon. Kaya, pati yung mga energy mo, nabuhos mo na doon ka na nag-focus, and nakalimutan mo na may sarili ka pala na kailangan din alagaan, na nagiging negative na siya. So, kaya yon.